Samantala'y maulan, magpintuhan tayo kahit pansumandali lamang. Pag-uusapan natin tong napupuna natin na wala namang dinideclare na martial law. Pero nakikita natin sa mga ginagawa at mga nangyayari, parang umiiral talaga yung kapangyarihan na napakahirap mong tutulan. Yung power na nasa kamay, pinapractice talaga niya at ini-enjoy. Ganun nakikita natin na ang dami na rin ng mga napagdaan ko ng mga administrasyon pag yung mga ganyan, katulad ng rally na lang. Maluwag ito, pinabantay lang ng mga pulis kung maramihan at saka mahigpit, pero pinapahintulutan naman. Ibig kong sabihin, hindi katulad ng nangyayari ngayon. At yan ang pag-uusapan natin. Pero siyempre, batiin ko muna kayong lahat. Isang magandang araw. Kahit meron tayong sama ng panahon. At siyempre, sa anong panig kayo ng Pinas naroroon, sumaatin pumuli ang puputalo para sa araw na ito. Bago pa tayo tuluyang pumalaot, pasubscribe muna sa aking munting himpilang makakantanda. Yung munting kalimbang, dot-dotin mo na para sa ganun. Update ka sa YouTube kung meron man ako mga bagong upload na katulad nito. Okay. Dito tayo sa practice pamor sa power na sa kanilang mga kamay. Wala pagtitulo itong ating vlog na ito. Pero ito ang para naisip ko ilagay dito. Mga uhaw sa kapangyarihan at ngayon talagang tinatamasa nila ito at ini-enjoy ng gusto. Nasasabi natin to dahil sa sunod-sunod. Ano ba siya? Nakikita mo na, mapapansin mo na may mga sequence parang teleserye. Parang hindi magdidiin. At talagang gusto nila parating mga mainit o panapanabik sa mata ng tao. Parang yung nakikita natin. Dahil simulan natin dun sa una. Sa pagtatanong ng isang host sa SMN. Si Ka Eric at saka si Dr. Loren Bading. Di ba't iimbestigahan ito? Na kahit anong dipinsa ng kabilang panig ng mga abogado naman nila, talagang inilubog sila, binaod ng mga kongresista ng mag-hearing. At nakontempt nga itong dalawang ito. Bali yung unang natatandaan natin sa administrasyon ito. At sumunod, yung biglaan ni walang abog-abog. Pag-imbestiga naman kay Pastor Apollo Kibuloy. Nang sabi nga ni Senator Hontiveros ay in aid of legislation. Diba? Para daw makagawa ng batas dahil kumbaga inalipin ni Kibuloy yung mga membro niya para mamalimos at ng pira mapunta sa kanya kay Pastor Kibuloy. Doon nila isususog. Di uman yung posibleng batas na igawa nila. Siyempre, in aid of legislation na. Yun ang layunin lang naman nila, naman sila korte. Pero doubt ako na sa ngayong panahon ito, natapos yung investigasyon nila ron, may batas na silang ginawa para doon. Siyempre, ibang usapan yun kung tatalakayin ko rin dito na wala naman talaga silang pakialam doon. Religion yun. At kusang loob na ginawa ng mga taong nananampalataya at naniniwala doon sa mga ibanghilyo na itinuro sa kanilang Kibuloy. Tapos gagawa raw sila ng batas dito at medyo pang-aabuso raw yun sa tao. Ewan ko, basta ibang usapan to. At ang sumunod nito, kursahan sa pakiramdam ko na pag-imbestiga kay Pastor Kibuloy. Sinod naman yun, hindi namang mahirap ipaliwanag na bigla ang pagpapasara ng NTC, yung National Telecommunication sa SMNI. Basta ipinasara na kaagad, hindi na muna, wala nang imbestiga. Sa halip na diba, imbestigahan muna. Kung may sablay, di sa kasasarado, ipapasara o ihinto. Ito,
Ay iniimbestigahan pa lang, kumbaga wala pang proof na nagkamali, inilabag, isinara na. Ganyan katitindi. At itong ikaapat o tila panggigipit sa mga maisog rally na ginaganap. O di ba? At hindi lang ito. Pag may mga local officials na nasasangkot dito, talagang ginagawaran nila ng ultimatum, ginagawaran nila ng parusa, ng penalty. Katulad nga nitong governor ng Davao Oriental, si Governor Jubahid. Sinuspindi ito nung maganap doon ang rally sa Tagum. Tapos itong si Michael Rama, mayor naman ng Cebu, 6 months din ang ginawad na suspindi dito. Doon natin nakikita na pagka halimbawa ikaw ay pinag-initan nila, gagawan ka ng problema. Kung may kaso ka man, bigla nila itong binubuhay at doon nila ay sinasandal yung parusa na igagawad sa iyo. Kumbaga, gagawin ka talaga niya ng kaso ng para madiin ka. At nangyayari, naganap talaga ganyan ang ginagawa nila sa mga nakikita nila na parang lumalaban sa kanila. Pero inuulit ko, wala namang declare timers yan. Mga sunod-sunod na mga hearing na alam naman natin parating nakaugnay ito sa dating Pangulong Duterte, katulad nitong Pogo na iniimbestigang Alice Goo na ito. Kinakawing na kahit hindi ito Pilipino at isa itong Chinese ay naging mayor dahil nga tinulungan ni Duterte ng lumipas na administrasyon. O diba? Hindi bago sa atin to dahil nung imbestigahan din si Pastor Kibuloy, akala natin isang lehitimo lang na pag-usig sa isang pribadong tao na sa tingin nila ay nagkakamali. Eventually, si Duterte pala ang isasangkot nila doon iuunay. At ganito din itong kay mayor ng Banban na si Alice Goo. Kinakawin na naman si Duterte dito. At yung sa kasalukuyan, itong EJK o extrajudicial killing, siyempre Duterte na naman ito. Iniimbestigahan din ngayon sa kasalukuyang ito. At ito pang secret agreement, yung gentleman's agreement. Biro mong gentleman's agreement yung iniimbestigahan nila. Ang ginawa nila, dinala dun sa Sambales sa isang meeting consultation dun sa mga mangingisda doon na posible nang hulihin ngayong darating na June sa bagong utos ng China. Kung sila nga ipapasok doon, ituturing ng mga trespassers. Pinuntahan nila, pero alam nyo nakakawin doon sa pulong na yun dahil sa secret agreement o yung gentleman's agreement ni Duterte. Kitang-kita mo kung paano talaga nila ginagawan talaga ng serye. Talagang ayaw nilang tapusin yung isang kumbagay mainit na panoorin sa mata ng tao. At pansinin niyo, puro Duterte ito. Puro Duterte. At nakikita natin na talagang umiira paghawak nila sa kapangyarihan na sa tingin ko talagang matagal nilang kinauhawan. Ganun yung nakikita natin dito. Basta't kung anong maisipan nila, sumagi sa isip nila, kaya natin to. Sulong natin. Marami naman tayong mga magiging alibay dyan at pamamaraan para yan makuha natin yung gusto natin. More power. Practice pa more power. Ganyan ang nangyayari ngayon. Pagkauhaw sa kapangyarihan, nasa kanilang kamay. Gamit na gamit nila. Itong panghuli, yung lahat ng mga pamamaraan na pumimigil doon sa mga rally na gustong gawin. Katulad nga nito. Oo nga't hindi ngayon natuloy yun dahil nga may sama ng panahon. Yung maisog rally sa Tacloban. Pero kahapon pa lang na hindi pa naman ganyan kasama yung panahon, hindi pa ganyan kawas. Nakita natin sa mga vloggers na nagla-live dun. Yung lalaking truck ng hinarang. Yung sabihin nyo na gaganapin. Kinukuna ng vlogger yung mismong gate. Tapos wala ka namang ibang matatanaw dun sa malawak na lugar na yun. Tinuturing na freedom park yun kaya. Kung di malalaking truck na nakahambalang, dati namang wala dun.
nilagay lamang. Sa ngayon talagang hindi natuloy dahil hindi naman sasabihin may dahil hinarangan. Pero ang pinupunto natin, matuloy at hindi yun. Yun ang ginawa kaagad na pamigil o panggigipit na kung sino man yung nasa likod na gumawa noon. Ganyan natin tinitingnan, napapag-isip-isip ang ginagawa ng kasalukuyang pamahalang ito. Paano pa kung magdeklara ito ng martial law? Wala nga dinideclare na martial law, nakikita na natin kung paano sila manggipit. Nakakapagtaka na lahat nilang nauutusan. Katulad na isang simpleng bagay nga na yun, yung intis, biglang nagdesisyon na ipasara yung, dahil hindi naman nila si bigla na makuha yung prangkisa at hindi naman expired prangkisa nun. Ang ginawa, dinaan doon sa NTC, may jurisdiction din yun doon. At pagkatapos yung mga kadahilanan, talagang lubang hindi naman katanggap-tanggap katulad ng in-explain ko kanina. Yan mapapagmuni-muni natin na nilalarong ganap yung power na dapat ay hindi nila ginagawa, kundi dapat gamitin nila sa kung paano yung pinapangako nila na bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas pala para ipakita na talagang nagbago na nga ang Pilipinas sa mga dating malambot na mga patakaran. Ipinabibigat nila sa mga simplihang pamamaraan.